Nausab kamong tanan, mga igsoon, mga kahigalaan ko din na sa Ginoo, nga sa gihapon niya gatune in nining atong paboritong stasyon sa Davao, DXUM News and Public Affairs, aron nga magsunod nining atong matag buntag nga programang The Sovereign Grace Hour. Pinawtago nga kiniato nga programa, higala igsoon, na imong panalangin alang nimo o sa imong tibok na panimalay. Basta yung pagpahulay, pagkatulog, labi na nining unang adlaw semana, kay mo ato ay napunta sa tagsa-tagsa na rivers adlaw semana, o unang adlaw sa buwan sa Hunyo. No, is June 1, Sunday 2025. Salamat kay makita-kita na sa taninyo dinhi sa ato ang tigumanan og dias inyong mga lugar na atin ay mga Sovereign Grace Landmark Baptist Church or Mission tambong mo. Text ako akong pastor asa midapit na asa dapit ninyong simbahan dulo sa mga kay pwede mo tambong. Text ako kay ihatag na to ang tukmang address. Sige, may ison. Ato ta sa pag-apoy. Kumusta day ato mga kaisunan tistanuwalang o sa mga nakatambong, no? Sa ato ang Thanksgiving gapon. Sige, niya ako na i-recognize, no? At ay mga pahibalo in line yan ang atong imong gapon o sa additional announcement pa. Sige, mag-pray ta. Kalipay na sabna mo, langit noon, mahigugmaon nga Dios nga this early morning, gadool sa kami Ginoo sa trono sa imong grasya. Una aron nga ang mga pagday kung mapagpasalamat, amahan, amo na sab nga ibalik kanimo, ikaw nga mao ang tinubdanan, source sa tanan nga mga mayog hingpit nga gasa. Gani Lord nakarest kami tibok tabi, o nga na-restore ang strength, Lord, nga among gikinahanglan, labi na nining adlaw nga mosimba na sab kami kanimo kauban sa mga kaigsuonan. Salamat Lord sa pag-uban nimo kanamo o sa mga kaigsuonan nga nitambong sa gipatigayon yesterday sa Thanksgiving sa mga mission sa Tanualang. Salamat Ginoo sa mga kaigsuonan sa mga dapit na paghigugma di kanimo Ginoo express pinagi silang malipayong pagpangandam gahapon sa gipatigayon ng Thanksgiving. Salamat Lord, fellowship sa mga kaigsuonan, panlabaw sa tanan, fellowship diha sa imong mga pulong. Pag-apo sa brain ako Lord sa mga bagong nabautismuhan, layo sa kang Brad Abo, Ginoo, kang magligon kanila sa ilang pagpangalagat kanimo, karon nga na-baptize sila Lord, pinagi sa autoridad sa Santa Maria, Pastor Freddy, Church o gusap din sa Davao. Ginoo ko pagampo ng mga padalanginan ang karong nga hapon nga activity sa church mga panimbahon o Lord Supper karong nga gabi ikaw Lord mag-bless sa mga missions ni under sa church sa Davao nga mo tambong sa maong Lord Supper. Ginoo banan mo sila pag adit sa Davao. Bless mo, Lord Father, I pray ang mga naaron na sa balatian para kung ampo alang sa ilang kompletong kaayuhan sa kang James, sa kang Brother Dode, sa pagaling kang Brother Binloth, Brother Ronnie, sa kang Brother Albino, sa kang Lilian, o usab Lord sa kang Durang. Even Father, sa ban pala mga kaisunan nga may muli na ma-mention, ilangalan apan Lord na Hebelokal Kinokin sa si Rachel po day anak ni Brother Pindon Nori. Pray Lord God alang nila alang sa pagdibok ka pamilya. Masab di ay karong adlaw nga naga-birthday sa kang Josiah Moralio o usab sa kang Roxanne Pindon. Salamat Lord, another year nga ipadangat nimo sila ning maong kasumbaran sa ilang adlaw nga tawhan. Kapag katuigan ihatag mo kanila, kabay lang mga loved ones, Lord. Bless Ginoo ang mga pulong karon nga among tunan. Help us, O Father, tabangi kami nga masabtan na mo imong nga trust gikan sa imong nga pulong. Ang mga balang espiritu magalamdag uta sa una-una mo kasing-kasing nga madinawaton sa imong mga pulong.
Sila ko sa pagampo day, bisa pa day sa Brother Tony Kilapio, kampo ako kaniya, yung mga health concern, maghatag ka kaniya sa kayuhan, tambal yung ginatay. Bless our Father, again, ang among Bible study karon. Basta ng mga missions o kabang mga churches, nga maghimos pagsimba, sa mga magbiyahe, Ginoo, banan mo sila. Pastor Nasara, bisa pa gani si Pastor Bagi, ang yun namong amo ato sa Labon. O salamat Lord, again, today, maka-worship na sa kabikan mo. Bless matagusan ka paminaw karon. And forgive us, Lord, for all our shortcomings. Father, this is our prayer. In Jesus' name, Amen and Amen. Minasata magsoon ning usa ka awit. Salamat sa Ginoo, mga kaigsunan, sa makausapan ini nga kabuntagon nga gihatag niya nga ni kanato. Salamat sa iyang proteksyon sa tibok gabi sa atong pagpahulay. Pasalamaton kita niya sa Ginoo, mga kaigsunan, tungod kay ang ihang mga kaluoy o panabang kanunay niya nga gihatag ani kanato. O again, ini nga kabuntagon, paminawan na sab na to sa makasapa ang ato ang mga ato ang programa diri sa Sovereign Grace Hour. Ug salamat sa higayonan na sab, mga kaigsunan, ihatag sa Ginoo kanato. Again, ako ang pagtimbaya sa matag usa kanato nini nga kabuntagon og pagbasa nini mga pipila ka mga mensahe nga gipadangat sa mga kaigsuonan o sa pag-acknowledge sa mga kaigsuonan nga naa nagtan-aw nini ato ang live karon. Una dinhi si Brother Abrantes sa Mawab, Davao de Oro. Okay? Gisundan kini ni Ma'am Milagros Kilapio diya sa Davao City. Sundan usab kini ni Pastor John Valentin sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church sa Kitubod, Libungan, Cotabato. Og ni Brother Toto de la Cruz sa Tagum City. Okay, dinhi usab kay Brother Joe Darrell sa Barangay Ihan, Kiblawan, Davao del Sur. Ini kay Sister Tiding Ocularis Makiling Casanova. Dinhi kay Brother Christopher Tandoyan Kalipsan. Okay, Brother Christopher, diha sa Tanwalang, Sulup, Davao del Sur. Okay, matod pa ni Ma'am Milagros sa iyang mensahe. Good morning, Pastor John Robin. Okay, salamat ma'am. Mensahe ni Tiding Ocularis Makiling Casanova. A blessed Sunday, everyone. Praise God. Amen. Okay. Og sa mensahe ni Pastor John Valentin. Good morning to all my brethren and to you, Brad John. Okay, Pastor John. Okay, balik sa ako si Pastor, mga kaigsunan, ha? And then ako ang itiwason ang pagbasa sa mga mensahe after. Buhaton, as long as nga gauban kanaton Ginoo. If Jesus goes with me, I'll go anywhere, everywhere. Salamat sa Ginoo sa algina po ni Christ nga iyang ubanan una ang iglesia sa walay katapusan di niya biyaan. Magsaan po na sa Ginoo sa mga every believer matag usa nga katawhan sa Dios, iyag yun ng ubanan, bantayan. Nga salamat sa Ginoo sa mao nga mensahe sa awit. If Jesus goes with me, remember na ko itong Les Matthew 8 bitaw, perting hadlok ka sa mga tinunan ba, sakay sila bangka nila, o sila kabalong ang Ginoo, naglakaw ibabaw sa tubig niya,
kana na ang hadlok sila. Panikais, binat afraid. Yung mukalisang ako ni. Sa diyan nakita lo, yung Ginoo mo din ni. Siya una-una dahil yung Pedro, Lord, panaar ko kunin mo din na sa nimo. Panaar ko, yung dahil Christ come. Alit dari Pedro. Naog si Pedro sa bangka, naglakaw, ibabaw sa tubig. Kuyawa to, no? Kating, mo tanawon ba? Di ba? Pwede man takalakaw dia sa tubig, pero atong tail, sangko dia sa yuta. Dia sa balas, di ba? Or sa swimming pool baka, kaya langoy, pero nilakaw mo ibabaw sa tubig si Pedro. Sa diha, lingi si Pedro, wa na siya mo tanaw kang Christ. Tanaw siya din asa kusog ang hangin, gikan, hinay-hinay sa kaunlod. Katuslog, mauna may tabo mo isoon. Tinaganita mo tutok kang Christ sa atong pag-serve. Sige no, matanaw na tayo dito, labi na kulga atong tutukan ang tao sa pagpangalagad. Ulo, magkita. Kita po mga believer, mga magtotoo, hindi ta pabadlong, kay mahimo ba yata siguro akahinoon nga blunder ba, babag, no, sa mga kapangalagad. Sige no. Muna hinay ka unlos Pedro, silang tanaw siya sa makusog na hangin. Masab na, maigsoon. Matanaw na ganita sa uban sa atong pag-serve sa Ginoo. Ana nga, sa atong mga problema, ayaw kalimot igala, katong giyon Spurgeon, nga di man daw siya mabalaka sa usa ka magtotoo kung daga problema. Kung ang matagusan nini ka problema, muhatod ngadto sa ihang mga pag-ampo ngadto sa Ginoo. So, doon na good a blessing, no? Panalangin nga nagtago, nagpahipi. Anong ginaingon pa nga blessing in disguise. Ang maproblema mo iksoon, ginahatag sa Ginoo, according to 1 Corinthians 10, verse 13, there has no temptation or trial. Yung pa ni Apostol Paul na, walay mapagsulay nga maabot ya kanyo. But it is common to man, sagad na itabo ni sa tao. O ang Dios dili mutugot mohatag og mga problema nga dili na to kaya gyud na mo igsoon. By the grace of God, grasya po sa Ginoo. Kay left to ourselves, as we know that we can do nothing. As Christ said, without me, wala ako. Walay grasya na ako, walay mo. Dili mo ka goon, makapadayon. Sige, maison, natuta sa atong pagtuon ato na yung Bible reading for today. Bago na po din, Sabado man ito gahapon, no? Kaya Domingo man ron. Siyempre, lang maglunis gahapon. Or rather, Bernes, Sabado, kaya Domingo man ron. So, neta karon maison sa ika-23 na ng week, no? Sa ato ang Bible reading plan. Ika-23 na, no? 23rd week of our Bible reading plan. So, sa itong batang pastor, pasahon, gyapon, atong Biblia. Galatians, chapter 4, karon. Galacia, kapitulo 4, 5 o 6. No? Galatians 4, 5 and 6. That is our Bible reading for today. Okay, Maison, atong isalamat again sa although kusog-kusog itong ulan dahil sa inyo diha atong gahapon sa buntag, no? O kadlaw mo nang tama-tama gitong kon kanabang atong fellowship din ha, pero mayra po kay na uga-uga raman po pagkaudto init po kay pagbautismo na to. Salamat sa Ginoo, dunay duhang misumitar sa bautismo, no? Tama ba to, Brother Crispin? Fame ang ngalan sa atong inarog palig si Christopher, no? Per katong giyon ni Pastor ato i-text ang ngalan sa bagong nabautismuhan din sa Tanwalang, no? But sorry ba to? No? Niya usab si Brother Abo dito sa San Agustin, Santa Maria, sa church nila. Ang church nila kanabang authorize ako nga mabautismo sa kang Brother Abo on the behalf of the church. So doon silang nabautismohan gahapon. Salamat sa Ginoo
may nitong pagdawat kanato sa atong mga kaigsunan dinas Tanawalang. Salamat na katambong taga Kiblawan, taga Labon, taga sa baba, taga San Agustin. Ang malalagwa katambong sa Pastor Bagi, no? Oy, brother Lingling. Again, ang iyo si Pastor Bagi, pastor. Pwede daw mas palimbahon sa Labon na po daw ka mohatag og message, no? Mawali dito. Wala lang. Hindi ako makalahos po ka pastor sa okay ra ay ako ang nasa siya sa Labon, no? Ikaw lang sa gihapon Dex, Brother Dexter o Brother John Ruben, Brother John, no? Kung maka-ato po ka sa kanana ang Santa Cruz unyang hapon, unyang hapon. Okay? Sige, maigsoon. Ato tas ato po apils pagampo bayson nga ang diri sa Digo City gawas nila Pastor Billy Manggubat ay church din no? Makastart og bagong mission sa dinhi sa Digo City si Brother John Ruben later on kanang mga missions there sa Davao del Sur makuan na, no? Naray mga muhandol na butangan na sa Ginoo din mga kanang mga magbubuhat na cute, no? Pero at this time, Brother ang Lingling, napaliwas Pastor Bagi, siya niya sa Labon. Okay, salamat tayo, tumakaisuunan. Salamat kay Esther Elina, o Esther Carmen. Hago pag yun mo na giluto special ba? Ihatag niya kamalo. Salamat, ani, hago pang yun mo. Okay, ramang yun kayo. Pero, daadarahan, ang among masulti, praise God. Salamat sa Ginoo. Thank you sa inyo din, no? O Esther Elina Carmen. O sa kang ima nagtunol po do para sa pagtabang sa radio program. Ang New Bohol Mission siya ba? Brother Romel, salamat Brad Mila. And then kang Susan, di pa yung kita tagahapon. O of course, ang Tanawalang Mission, no? Para sa tabang sa buluhaton sa Ginoo. O Brother Doming Sabde ay, Sir Vicky. Salamat sa inyong gitabang para sa itong radio program. O salamat na, Neil, kang Brother Arnel. Wala si Ginny gapon, si Brother Arnel lang. No? Hatag nining lamian nga coffee. Ilagi itong produkto de sa Mount Apo bitaw. Nagpanon sila coffee din o gipang export kanini. Exported ning ilang mga coffee. Kalamig yun ni kay. Salamat na ni Brad Arnel, no? Ining duhag pagyud kaputos. Praise God. Salamat kayo, no? Kay paborito ginamo ning coffee. Pero unya ako inom coffee, inig pamahaw na. Karon maisoon milk. Gatas mo gyud. Gatas aron nga sa man mabatanon. Di ro ta batanon kay padung mo gyud pagkatiguang. Happy birthday again kang Roxanne og sa kang Moralio. Sige, sige, ato sa ato nga pag-aton. Munta na si Jima kung dayon ba itong Lord Supper niyang gabi. Yes, dayon day, sige. So, tayo magluto ka, Gonza. Magluto kag biko. Aka na. Alam hiya na, no? Paborito ba yung sa mga bulano ng biko. Sige, mag-isulot na sa atong sari at oras alas 4:21 na, 4:21 in the morning. Taga-Kalinan, kasi makatabalusot na sa Taga-Kalinan alang sa atong ang Lord Supper ng gabi. Nawala ako itong ma-recognize, Salamat po sa mission sa Kalinan. Gitunol ni Brother ang pandulo ang inyong tabang para sa radio program. Salamat na atong magkaigsunan din sa Kalinan mission. Now, mga igso, Bato, aminaw karon Bato to, de la Cruz, mo text ako ng Bato, please text po dahil ko, tayo malimot ko, mga by 7 o'clock in the morning to, Brother Toto de la Cruz din na sa Tagum. Atong next schedule, may isang karong Biyernes, apens magampo, biyahe na mo, Brad Lindon, sa Miss Kawilihan, Alyusan, no? Duha tuloy activity dito, Bible seminar sa alauna sa hapon, and then pagkagabi Evangelistic Crusade na to sa gym. Pagkaugma
Thanksgiving sa mga mission din sa Liusa, no? Pizza size og 7 ka na sa June next week na ni. Then, ang atong, after that, mataputas sa Manuel Peralta. Pizza Jess na ata diha. Then, religious night ninyo kung tagaan taghigayon, no? Pizza 11 sa gabi. Pero sa adlaw na, maghimayso na, magtigom ta. Pizza 11 sa buntag. Magtigom ta diha. Siguro sa kay magkuyog si Pastor Torion o si Pastor Pili. Si Brother Pandulosap, no? Kaming 5 kakuyog dito sa Manuel Peralta. Sige, maigsunod ka pa tayo mga schedule. Kasunod po na ito ni-announce. Now, kining atong nabiyaan gahapon, guys ko ta mahitungod nining pagtawag sa Dios. Daghang mga pamaagi maigsoon sa iyang general call through creation, through God's providence, mga pangitabo, no? Gitugot sa Ginoo. Then through the preaching of the gospel, and another one, ikapat, is through the renewed life of a believer. Kanang kinabuhi sa mga magtuong giusab sa Dios. Mahimo ng paagi sa pagtawag sa Dios sa tanang tao nga motuo diha sa Ginoo. Then ang ikaw pa ay kalima katong kamatayon sa usa ka tawo. No, ang death makes on magasulti ka na. No, nga kita sa one time matubang sa Ginoo. Mo na nga usa ni sa mapamaaging nga pagpakita sa pagtawag sa Dios. Nga ang tao dapat mo ilang adunay creator ug mosalik ang Kristong manluwas. Pero kining tanan maigsoon kining 5 nga gisgutan nato. Dili ni siya mo pulbag-pulos kung dili maga-work ang Holy Spirit effectively. Kung dili magtrabaho ang Espiritu Santo ba? Bisa pa kini ang pagwali ron maigsoon. Kung dili ang Holy Spirit mag-bless ni this will come to nothing. Wala ra. Pero di man gid po na mahitabo tungkol kay saan man na sa Ginoo that once His words will go out from Him. Siyempre, no? Gikas pulong sa Ginoo, ginatudlo yung pa dito sa book of Isaiah 55. His words will not return to Him null and void. But, unsa daw? It will accomplish according to His purpose. Manang once ang pulong sa iwali mo igsoon, it's either masakitan ta or mahigmata ta sa atong real condition or di ba kaha, no? Mga igsoon, kini gamiton sa Ginoo aron nga kita madala ngadtos kaluwasan diha kang Christ. Na yung mga verses na pastor nga kung dili mo work ang Holy Spirit dili mahimong tawang kini. Yes. Tawag niyo maigsoon ang 1 Thessalonians chapter 1 verse 5. Unang Tesalonica kapitulo 1 unya din sa versikulo 5. Ipamulong kini ni Apostle Paul nga to sa church at Thessalonica. Matod pa niya. Chapter 1 and then verse 5 of 1 Thessalonians, he said, "For our gospel came not unto you in word only." Kaya ang imatod pa ni Pablo, pagwali at pulong sa Ginoo, mayong balita nga ila ginatudlo, nagaabot kani dili lamang sa pulong but also in power and in the Holy Ghost and in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake. So maigsoon na agyoy okay ta dato diri, no? Nga magpulos ang pagpanudlo, ang pagwali bisag na kita mga pastor nga dawali o mga Sunday school preachers, teachers, mga igsoon, atong pagtrust diha ragil sa Ginoo. Kaya kung dili maguni panalangin sa Ginoo sa kunang yon, that will come to nothing. Wala gyud mahimong resultani. Wala nga atong pagtrust, pagampo ng Ginoo makapanalangin sa pagpanudlo nato sa iyang pulong. Kini atong radio program unta padayon gamiton sa Ginoo pagpahibalo sa kadaghanan kung mahimo sa tanan na there's only one Savior, and that Savior is no other than the Lord Jesus Christ. Nindot sa mga verse. Another verse may son,
ang Ginoo ga workout siya aron nga kining mga butang nga atong sigutan sa outward calling mahimong epektibo diha sa usa ka tawo. Pilipos Kapitulo 2. Bryce ni sa magkigsunan. Kaya usa ni sa mga favorite verses na to. Pilipos 2:13. Tanan ha, what did the Apostle Paul say in this particular verse? He said in verse 13, "For it is God, which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure." Kaya ang Diyos, diha sa inyong kinasuran, mo'y nagapamuhat, aron ka mo, mo buhat, mohimo, ug mo trabaho sa mga butang nga makapahimuot sa Dios. Sa ato pa rin maigsuon, no? Kung sagdan deta sa Ginoo, na digyot ta, abi nato og nakasimba ta, nakahatag ta sa atong tithes and offerings, nakatudlo ta, nakawali ta, nakahibot ang mga mahimuta, abi nato tungod na sa tuwa, di ay, no? Ang Ginoo di nga niya nato nga naga-workout niya ng tanan. Mana nga ang glory dili nato madawat o di na dapat nato pasidunggan ang atong kaugalingon sa anything nga atong nahimo diha sa Ginoo. Kay kung wala ang Dios nga nagapanarbaho sa atong kinasuran, di man kita mohimo ana. Bisa pa gina kung pagwali mo igsoon di sa radyo na kalami katulog urong orasa. Sa oras ron, alas 4:29, kalami katulog ron. Pero for the last, pila ito'y kwentagay na to. Since November of 1994, karong Nobyembre, may gusto, pila na, 31 na ta katuig din sa radyo. Although atong mga first few years sa itong programa dito sa DXRA pa to, di sa Magallanes, Davao City, kuhan na to siya 30 minutos na to, primero 15 unya na nag-request, pwede idugang pastor, sige atong talawag atong panudlanan gamay para itong church sa una sunod nahimong 30 nahimong daily na sa una kada Sabado ra to, Domingo karon kada adlaw kita niya musayo kay live ta ha maison live ta karon naga-programa ito nga first portion nitong turmanon adlaw karon Domingo og ato ta simbahan maison mga ato gyud simbahan kay mao gyud nang kabubuton sa Ginoo to gawas lang sa ato mga nas duty bombero ako ito example si James gapon James ba nga nakatambong sila ni Mrs. niya no? Si anak ni si Angel anak ni Brother Romel o Mr. Sosa no? Sige, pagsoon ato ta sa another kind of calling of God mao ni siya maigsoon ang kining gitawag inward calling by the way, tayo na-mention ito na ko, no? Katubang, kining maong first calling of God, outward calling, ma-resist niya. Ma-resist na sa tao. Masupak ko ba? Pero kining ikaduha, hindi na ni masupak sa tao may son. Kay direct working na ni sa Dios, diya sa kinabuhiso sa katao. Kining effectual calling of God is sometimes called the inward or the irresistible grace of God. The inward call or irresistible grace of God. Maning effectual calling. Na yung mga... Kasi ito makita ni nga klase nga pagtawag, Pastor. Lahat ito sa general call ha. Lahat ni sa itong creation, way patawag ang Ginoo sa tanang tao. Pagtuo kaniya, pinagisag mga providensya sa Ginoo, mga pangitabong ginalaw sa Dios. Lahat po ni sa katong pagwali sa gospel kanya itong ginahimo ron unya sa renewed life of a believer and in the death of a certain individual lahi ni kining ikaduha nga pagtawag sa Ginoo unsa may nature na pastor unsa may characteristic anang
God's effectual calling. Number one, maigsoon mo ni siya, no? Nga kining maong pagtawag, iya ni siya Dios o dili ni iya sa tao. The effectual call is of God and not of man. Dili ni trabaho sa tao, walay kooperasyon ang tao dinhi. Mga pastor, yes, mabitaw na nga in salvation, wa gyud tay party. Sa ganito, Brother John, morning day kang Brother John Ruben. Sa tingin nila siya na siya classmate sa college ba? Naman bago lang, no? Bago na itong gishare ng Brother John. Nga, niya daw kauban, yun daw, maghimo kita good works, aron ta masave. Hilom-hilom na sa sila isa. Pagkahuman niya istorya, ingon nga, dili man good works ang makaluwas na to. Ang grace man sa Ginoo, kaluoy man sa Ginoo. Di, nahilom taon itong iyang classmate. Tama man yun. No? So, kanang mga mali nga mga pagturunan, dapat i-correct yun na siya. Aron nga, mahigmata sila nga, sa kaluwasan, dili, wag yun tayo party. Parani karon no? Na, kining effectual call of God, na usahit, pagkatawagon og inward calling, or irresistible grace. Mga igsoon, mauni siya ang regeneration, pag-born again. Mga characteristic ni the effectual call is of God and not of man. Ug maigsoon akong ipadayon may mga verses sa napasa pagkadagang bersikulo niya Jonah chapter 2 na 1 Corinthians 3 niya din sa Romans chapter 1 Corinto, Galacia, Thessalonica, Hebreano, napasa Pedro. Kadaghan rin mong bersikulo magsuporta na pastor. Yes. No? Pero ato ni tagahan pagtagadugma. Kaya ito na second portion. Higala ko ikaw sa iyong pagpaminaw ron. Panimas natin ang salvation. Ako ikaw kanunay auhagon nga recognize that you cannot save yourself. There's only one Savior. Wag yun lang maluwas sigala. Ang dugo ngayang giula sa cross, maulang ito ang bugtong pagi ng sala sa tao mapasaylo. Repent of your sins and trust Christ as your Lord and personal Savior. Sige, may sunod ito second portion, maminaw sa taning usapagyod ka pinasahi nga awit. Okay, salamat sa Ginoo sa mga mensahe nga gipadangat ni siyang usa ka alagad nga si Pastor Andres Atop Jr. Okay, akong pagpadayon sa pagbasa sa mga kaigsunan nga nagapadangat sa ilang mga mensahe. Last kay Pastor John Valentin sa Kitubod, Libungan. Okay, dinita kay Brother Jude Arol sa Barangay Ihan, Kiblawan. Matod pa siyang mensahe. Good morning, Pastor. Okay, Brother Joe. Malipayong. Malipayong pagpaminaw ni mo diha, dapita. Og dinhi kay Sister Lynn V. Bakaling sa Luzon area. Matod pa, good morning po, Pastor John Ruben. Dinhi kay Pastor Ray Jares sa Lupon, Sovereign Grace Landmark Baptist Church. Under shepherd ni si Pastor Ray diha dapita sa simbahan sa atong Ginoo. Sunod si Sister Langga Catiliano Pandulo. Matod pa, good morning, Pastor John Ruben, and happy Sunday to all. Okay, Sister, good morning. Sabi mo diha. Dinhita kay Brother Julito Paran Baluro na nagtanaw sab sa atong live karon sa programa. Okay, dali ara sa special number ni Pastor. Kaya ako ang tiwason after sa second portion, ibalik sa nako si Pastor mga kaigsunan. Din sa history, no? Kasaysayan sa kasimbanan sa Tunggal sa Kristo, apan sa naandan nato nga himuon, anis atam mamalandong kadali sa atong meditation for
this day. Taken from the book of Proverbs, chapter 14, and then partly atong hisgutan kining verse 16, no? Gahapon. Ingon pa din ni Solomon, a wise man feareth and departeth from evil. So, ang tao nga maalamon, kahadlok siya. Pagkahadlok na maigsoon, dili pagkahadlok sa tao, ha? Kung dili pagkahadlok nga to sa Dios. No? Daghang mga verses nga na yung kahadlok ang Dios. Magyud na, no? Apan di na to kahadlokan ng tao. No? Matahod ta sa matag tao. Labi nang nasa gobyerno, matahod ta. Pero di tanging malisang sa tao. Kay ang kalisang sa tao higala kahadlok mo dala kanato sa litag sumapa ni Solomon gihapon. 29 sa Proverbio niya verse 25 where Solomon said, the fear of man bringeth us near. Ang pagkadlok na sa tao mo dala nga to sa litag. So, kining Proverbio 14:16 gatudlo ka na ito maigsuon kung kita maalamon man nga usara atong kahadlokan ng Ginoo. No? Bisan pa gani sa yawa, di tanging mahadlok sa yawa kay protected ta maigsuon sa mga manlunda sa Dios. Natay mga guardian angels, no? Matag usa kanato dunay giasayan ng Ginoo nga magbalantay nga manlulunda, no? Guardian angel. Dahil verse na pastor, nga kita ginabantayan sa Dios. Oh yes, daghan gyang bersikulo. Usa niya na kining gingon din sa book of Hebrews chapter 1 and then verse 14. Nga matupad din ni Apostle Paul kung siya gasulat sa book of Hebrews sa verse 13, but to which of the angels said he at any time, sit on my right hand until I make thine enemies thy footstool. Verse 14, are they not all ministering spirits? Kaya day mga angels may iso, no? Gitawag ni Apostle Paul og mga espiritong gapangalagad. No, gaalagad. Kinsa? Send forth to minister for them who shall be heirs of salvation. So, ipadala sa Ginoo yung mga manlulunda aron kitang mga manunod sa gingharian sa Dios. Pagabantayan nila. No? Salamat sa Ginoo niya na. Anak may soon, watay ang ikadlukan. Nimbisang kisa, gawas lamang sa atong magbubuhat. Manandres sa verse 15, another 16, Proverbs 14:16, a wise man feareth and departeth from evil. Gabiya sa paghimog dautan. Makabantay ito, hindi lain naman marag madaot ko ani. Kining akong kauban nga nagsuyop dainig marijuana or nagsugod dainig shabu-shabu. Di ko ani, madaot ko dali. Tambagan sila, apan ko di pato, bulag yun, ha? Sa verse 16, magabiya sa paghimog daw and departs from evil. But the fool rages and is confident. Apan, ang mga buang-buang maigsoon, mga buang-buang daw, matupasulubong din naday mga foolish, before na ako expound na, naday mga taong foolish, pastor, no? Na mamaningon sa Biblia, mga buang-buang. Di ingon nga katunawad ang pangisip, ha? Mga tao gud nga normal. Normal nga mga tao, pero kaya mga taong mahiligon maghimog dautan mo nang Diyos Biblia, mga foolish, mga tao nga walay panahon para sa Ginoo. So diri magsoon, so balikan ta ang 14 versikulo 16, second phrase, but the fool rages and is confident. Apan ang mabuang na magsoon, mapangahason sa iyang kaugalingon nga may pagdaot o siya masaligon. So may mga tao may suon nga mawala gahimog gaplanog dotan. Palayo kita diyan. Umato ni pala yung suon, ha? Kiniga pong partly in verse 16 o niya opposite sa verse 17.
Dahil buang-buang daw, dahil masuko. Wala. Amping ha. Kaya niya mahimot ang mga buang-buang, foolish, usa niya na, masukanon o dahil masuko. Siya ito tagapagtagad may sulog na, no? Now, kini itong study ba, mahitungod din yung kasimbanan sa itong Yesu Cristo. Kano sa yun musugod, Pastor, ang iglesia sa itong Ginoo? May ison dili sa 33 AD ha. Wala na, yung kaya ba na si Kristo balik sa langit na ang simbahan o iglesia ni Ginoong si Kristo iyan nagitukod sa iyang personal ministry. Personal ministry niya. So, kano sa ganang sugod si Christ at the age of 30, 30 anyos ang pangidaron sa itong Ginoo, nagsugod siya sa iyang personal ministry, public ministry, I mean. The age of 30. Basa na ito na ha? Sa book of Luke. Lucas, kapitulo, biya itong taong kadali ha? Tres mo siguro. Luke chapter 3 and then verse 23. Hindi daw. Tama niya kung pagkutlo sa mga verse. Ingon din 23. Lucas 3:23. And Jesus himself began to be about 30 years of age. 30 lagi. Yun din, 30 years pangindaron. Being as was suppressed the son of Joseph, which was the son of his life. So, 30 anyos si Christ nagsugod. Karon, sa mga scholars may suon, si Christ na tao, yun ha, sa dagang mga scholars, na tao siya around 4 BC. Siya ng BC, siyempre, before Christ. So, paghimugso ni Christ, ang kwintada ato, kay pababa baya ang kalendaryo sa una, ha? Ato, aron pataas man ta. Gikan sa 1, pasaka, di ba? So, saan na lang ito iga? 2025 na. Ang salang tugon, gikan sa taas, ha? Gikan sa pababa, pababa, no? Gikan sa taas, pababa. Ato, gikan sa baba, pataas. So, pag-abot sa 4 BC, natawag Ginoo, sumapas mga scholars. So, i-minus na to na magsuon ang 30. So, most probably, ang Ginoo, nag-start sa iyang public ministry at the age of dili sa edad. 30 ang iyang pagindaron, pero ato mga around AD 26 or AD 27. So, niya ng mga panahon na. Hindi lang ito makatag og exact date, pizza, pero most probably ang panahon na sa public ministry. Malingon na ko nga, kay nag-edad man si Christ og 30, so pag-edad niya 33 anyos, karana ang agipatay na siya, gilansang na siya. So, late na may suon, no? Late na nang ingon nga, natukod ang iglesia sa AD 33, hindi na mo, no? Og mo na gituhan sa kadaghanan. Ang uban sa natukod ang iglesia sa Adlaw Pentecostes. So, dili ang mga panuna, ha? Tukod ni Kristo ang iglesia sa iyong personal ministry. Now, gibasihan na ito niya itong lecture maiksoon. So, church history, dahatagi ko ang mga references o sa nini kining libro ni John T. Christian, no? History of the Baptist, Volume 1 and Volume 2. O usapan nini ang Trail of Blood by G.M. Carroll, Dr. G.M. Carroll. Gapon ikotlo na to itong giingon din sa mong booklet ni Dr. Carroll, G.M. Carroll. Atong sa Deuteronomio 32:7, matod pa dito, as pulong Ginoo, remember the days of old, consider the years of many generations. Ask thy father, and he will show thee, thy elders, and they will tell thee. Mga importante kayo mahibaluta sa history na to kita mga Baptist. Kalimot ha, doon ay mga pagtulunan ang ibili ni Christ ang kasimbahanan. Si Kristo ang ulo o magtutukod sa iglesia. Unya,
ang Biblia mo lang may bugtong rule of faith and practice na to, no? Bugtong lagda o sa atong pagtuo o ang buhat pagtuman sa mga gisugo nini. So Bible based kita. Biblia kita higala. Wala tayo ingon nga kana bang gawas Biblia na patay laing gikuan nga dito ta magbasis ng pagtuo no dili Biblia ra gyud. Okay. Karon wala tayo mga gipangbasa ng mga libro sa man karon Trail of Blood kay wala naman sa Biblia tong after namatay si John the Beloved. Pagsulat ni John the Beloved sa Book of Revelation, human na mga Bible ang panahon na, Book of Revelation nasulat na, so dito na ta sa mga secular books. Sa history na, manang usan sa itong ikuhaan og references no? Sa atong pag-study. So, atong hibulan mo igsoon no? Sa moni ang mga pipila ka mga faktor ang gibilin sa atong Ginoo diya sa kaiglesiyahan. So, ang pamagi sa pagdumala sa church is congregational, no? Bot pasabot maigsuon no nga ang tanan mga sakop membro niini is equal, no? Iyan is kongregasyon ang sa katiguman mo'y maghimog desisyon dili magbuot-buot ang pastor kana bang one man rule bitaw. Dili na mao is by congregation ang pagdisiplina ng mga membro, ang pagdawat ng mga membro sa mga major decisions, mga igsoon, it must be done by the church. Walay presbytery, walay set of pastors nga mao'y magdikta sa iglesia. Manang kita, wala tayo kita organized association. Wala tay convention, wala tay regional office, wala tay fellowship nga gilangkuban sa mga opisyalis ug maoy magbuot-buot sa kasimbanas ng Ginoo. Wala na magsyon ha. Ato is purely sa pamagi is congregational. Isa may mga luwas sa maong iglesia pastor, only save people. Mga linuwas lang yun ang teory nga membro ani, no? So panginoot na ako nga kita rin sa church, kita ang tanan nakasinati gid ang taas kaluwasan. Nganong unta man pastor, manta kabalo sa kasing-kasing sa tao, no? So ang ordinances ani, now there are only two ordinances na nagpicture sa death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. And that is, no, the believer's baptism, then followed by the Lord's Supper. Mo gina ha, mo ni ang duha ka ordinances nga naghulagway, nagtudlo may tungod sa kamatayon, kapaglubong, pagbanos ng Ginoo, pagbalik sa Ginoo. Naga-picture nini ang bautismo ug ang Lord's Supper. Okay? Both ordinances maisoon sugo na nga gibili ni Christ diya sa iyang kasimbahan. Na mga verses na pasok, nakang versikulo ani. Sa bautismo, katong Mateo 28, 19-20. Niya, napaigyan dito sa unang Korinto 11, Lord's Supper po na. Okay, pero di naman luwas, ang Lord's Supper, di tamo partik sa Lord's Supper, anong malangit, di po ang bautismo, magpabautismo aron maabot dito sa paraiso, ang giandam sa Ginoo sa iyang gingharian. No, di na mauhigala. Kay boss pictorial kanabang gahulagway maigsoon sa kamatayon, paglubong, pagkabanhaw, pagbalik sa Ginoo. Baptism and Lord's Supper. Now, kasi may mga opisyalis sa simbahan sa itong Ginoo, a sort of reminder to each one of us, only pastors and deacons. Kung na may tulo sa iglesia, maigsoon nga kana ang mahimong apostol di na mao kanang iglesia padung na sa pagkaunsa
pagbiya sa kamatuoran, departure from the faith, o delikado na padulong na sa apostasy. Wala nga bantayan ng pagayo. Okay. Then, usay trabaho sa church. Tinguha niya ang mga pamasayib, mga luwas ng ta, munang natay radio program. Salamat again sa ninyo, mga individuals. No? O pila ka mga missions o kabanan ng mga churches sa iyong dakong kahangawa sa bulaton sa Ginoo. No? Kaya ka na inyong ginapadala, hinahatag bisip pa gani sa church na sa tithes and offerings, ginagasto na to na ginagamit na to na sa bulaton sa Ginoo, no? Tabang sa mga missions, labi na sa mga tigumanan o usab mga iso, no? Bayad na to din sa radio program. Salamat yun yung mga prayers. So may trabaho sa church, may isoon. Ang iglesia wala siguro sa Ginoo magtukod og hospital, wala magtukod og magtukod og eskwelahan. No, dili na mo gisugo ni Christ ayang church dahil yung kayab. Kung saan trabaho sa church, pastor, o patlang higala ang ipatrabaho nini. Una, mulakaw. Ikaduha, muwali sa gospel. Ikatulo, mubautismo sa mga mahimong believers, itong mga nangasave. Ikaapat, tuluan sa nang mabutang ang gisugo ni Kristo. Unay bulaton sa iglesia itong Ginoo magsoon. Dili magtukod o hospital or eskwelahan ba? How about pa sa Bible school? Ang Bible school, kuan man siya, teaching ministry na sa church. So, later on, no? Gani, nagtinguha kita nga, bisan kita rin sila ba, later on, makabaton tag Bible school good, no? Training school para sa mga tawagon sa Ginoo sa bulaton. Ang uban, so pa ka na nga Bible school, sagdila na sila. No? Ilaham po ng katungod pero wala gibawal sa Bible higala. Dako kay nagtabang. Okay, so mana ang pipila lang sa mga inhanan maigsoon. So sa pamagi pastor sa sa plano ni sa panalapi nga bahin is through tithes and offerings. Mo nang ako na-mention ito lang dugay, salamat yun sa inyo mga igsoon, sa inyohang pagkamahigugmaon Diyos Ginoo, inyong pakita ka na pinagi sa inyong paghatag, sa inyong ikapulog mga halad, aron nga magamit nato sa itong radio program, pakabayatan ni mga stations nga nagaprograma ta. O gawasan na, no, dahil pa mga needs ato ang mga missions o kaubanan ng mga churches. No? So, sana sa mga gibilin nga pagtunas ng Ginoo, it is through tithes and offerings. Wala ta may iso na bawal sa to mga politician. I hope nga wala to na mahimo sa miaging kanabang pinili election. Ayaw gyud di ta mo duol og mga politicians aron mo tabang sa ato ang atop sa simbanan, siminto ba o sa mga kalon diha. Ayaw gyud kay lisod na mga isoon, makompromise ta. Kay moingon niya ng naghatag nato og sin. Duha ka panig sa sin sa atong atop. Duha ra og kabuok or tulo. Mahangyo na nga, pastor. Doon lang yung election. Pwede ko makasimba sa inyo niya. Ipailal na kung yung destubangan. Siyempre nakatag na 5 ka panig na sin. Kasi may lisod na balibara na. Mana may soon, no? I hope if ever nahitabo na ng minuotag mga politician sa mayaging election, labi pagyod nga kung gitagaan tag kandidat gikas mga politician nga ikaw ni bala na pastor ipod na po sa mga membro mo ni butang higala nga di yun na kaimutan sa Ginoo. I always remember nga doon ay separation between church and state. Nga itong mahimbo lang is pray para sa itong nasod sa mga leaders na to. Kung mas magtarong sila. No? O kung nagtarong sila, padayong magtarong sa ilang pagpamuno. Sumala na sa Roma Kapitulo 13. Wala din mas maison na ito ni Panalugma. Isugutan nga pala ito ni sa first century maison. Unsay kaimtang sa kasimbahan sa itong Ginoo na itong unang siglo. Sabi ng Gitos panahon sa itong Ginoo.
Sige, ato ta sa pagtapos nitong programa, higalak mo ikaw. Pag sa ating kaluwasan ay misay, come to repentance, o saligan mo si Kristo nga bugtong maluluwas. Handurugma sa mga takna, sa mga istasyon, inyong higalas kahanginan, Andres Atok Jr. Manamilit, magayon ang Diyos, magapanalangin ka na itong tanan, daghang salamat. Okay, salamat sa Ginoo sa mga mensahe nga gipadangat kanhi sa matag usa ka nato. Sa Ginoo pinagi sa iyang ubos nga lagad nga si Pastor Atok. Pinagi ni atong programa usab sa Sovereign Grace Hour. Okay, ako ang pagtimbaya padayon, no? Din his mga kaigsunan nga nagapadangat silang mensahe. Dili ta kay last kay Brother Julito Paran. Last diri kay Pastor Ray Jaris sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church sa Lupon, Davao Oriental. Matod pa siyang mensahe. Good PM everyone. Happy Sunday. Okay, Pastor Ray, happy Sunday sa matag-usa nato. Hindi ka malimot ha sa pag-adto sa atong tagsa-tagsa ka mga kasimbahanan, no? Whether established or kaning gitawag natong mga mission. Importante diya mga kaigsunan makasimba, makadaig, makalagat ta sa atong buhi nga Dios, pinaagi sa ato ang pag-adto diya sa atong masigka simbahanan. Dinhi kay Sister Miriam Idanyo, matod pa niya, mayong buntag sa tanan o kanimo Brajon dalaygon ang Dios. Okay, Sister Miriam. Dinhi kay Ma'am Flor Pueblas. Okay, mama ni Sister Rachel Pueblas sa Baricos. Kita mi gahapon ma'am sa imuhang anak si Sister Flor, si Sister Rachel. Dito mi gahapon sa Tanwalang. Ay Thanksgiving dito o mission anniversary. Dito sila sa iyang kauban siyang bana usab o mga kaubanan sa simbahan. Siya nga mama nako na. Okay. Salamat Sister Rachel sa information nga imong gihatag. Okay, Ma'am Flor Pueblas. Malipa yung pagpaminaw nimo diha. Dinhi usab kay before ko malimot. Sa di ko pa ko malimot, dinhi kay Brother Joel Masulong o kay Sister Miriam Magno Masulong. Mayong buntag kaninyo diha sa mga kaigsunan sa Barangay Manuel Peralta, Malita, Davao Occidental. Salamat sa Ginoo nga ang inyong mga radio handset usab diha nahimong alagyanan sa pagpadangat sa mga mensahe sa Dios. Pinagi sa itong programang The Sovereign Grace Hour na makapaambit ka mo diha sa mga mensahe sa Ginoo, diha sa inyong mga radio handset, sa inyong mga kusog na speaker aron makadungog ang itong mga kasilinganan, kaigalaan, mga kaila diha dapita sa Manuel Peralta. Murag kaming si Pastor diha, no? Murag this week or abroad this week, no? Muan na ay diya si Pastor Atok. Kay barang nakadungog ko naghisgot kay apan mi gahapon niya si Brad Lindon nag-ask kay Pastor. Dinhi kay Sister Amy Baligwat is watching. Sister Amy, good morning, maayong pagpaminaw sab nimo diha. Okay, ang tanan nabasa na ba na mention na ba nato? Okay, wala naman tayo nalimtan, no? Mga kaigsunan, once again, godly reminder sa matag-usangan hikan nato. Adlong Domingo ron, so ang iyang mga katawhan, makatagan gadiha sa ihang mga kasimbanan. Kay ang Ginoo mga kaigsunan, nagabubo sa iyang mga panalangin hikan nato. Diha sa matag Domingo na tong simba mga kaigsunan, mo na'y mga bukbo o hatag sa iyang mga panalangin nganhi ka nato sa matag usa. Naatay nagdaiya nga mga pagpanginahanglan ato ang gihangyo ngadto sa Ginoo. Kay importante gyud ang mga lingit ng panalangin mga kaigsunan. Lapad
ug lalom ang mga kaluoy sa Ginoo nganhi kanato busa ato siyang daygon diha sa espiritu ug sa kamatuoran pinagi sa ato ang pagsimba nga na kaniya. Kay lahi gyud hindi ta kasimba. Mura og kulang nga to ang tibok semana. Niya para nato, I don't know kung naka-experience ba mo ana. Murag lisod. Lisod-lisod tabukon ang semana kung di ta kasimba. Ito no kay ako I've experienced that personally. Lisod i-survive ang tibok semana kung di ta makasimba. Yes, of course, kay wata kibalo sa to ang kaugmaon ato ang dangatan niya ng simanahon na. Lahi ra gyud kung ang usa ka alagad sa Ginoo naka submitar siyang kaugalingon ngadto sa atong buhi nga Dios. Wala nga buhaton na to gyud ang pagsimba samtang may kinabuhi ug dunay kusog nga gihatag sa Dios nganhi sa matag usa kanato. Okay, June 1 karon. Unang adlaw sa bulan. O ato ang pangunahan kini diha sa pagdaig sa Ginoo. Mao na giingon diha sa Proverbs okay, ako before ta mag-end mga igsonan ha. Okay, Proverbs chapter dirita sa kwan. Chapter 1. Okay. Kadai lang ang igsonan na kay bro. Kapilit pag ito ang kwan. Okay, chapter 1 verse 5. Matod pa diha oh. A wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsel. So na diha ang pagpaminaw, na diha ang pagtuon or pagkakaton, na diha ang pagpanabot, na diha ang maalamon nga pagpanambag. Asa na mahitabo mga kaigsunan diha sulod sa iyahang iglesia. Na diha ang pagpaminaw sa pulong, na diha ang pagkakaton sa pulong, na diha ang pagsabot nato sa pulong, ug naa sa diha ang maalamon nga pagtambag sa pulong sa Dios sa matag usa kanato. Those four things mahitabo na diha sulod sa iglesia mga kaigsunan. When every time we worship and we have there to physically no makita ang atong attendance. A wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsel. What a wonderful word. Reminders na sa matag usa kanato. Okay, hangtod sa sunod nga panahon mga kaigsunan, og di ta malimot again. Still magapanugyan ta sa ato ang kinabuhi ining adlaw sa gamhan ng kamot sa atong buhi nga Dios. Di ta malimot sa pagpanugyan gyud ana kaniya kay siya labaw na sayon og labawng nahibalo kuno say maayo alang kanato. Okay? Kita-kita ta sa atong tagsa-tagsa ka mga simbahan. To God be the glory, mayong buntag again sa matag usa kanato. Hantod ugma dungog-dungog ta sa atong kinaham nga programa uban sa iyang alagad nga si Pastor Ato